Katrina, hindi napigilan ang umiyak matapos makipag-usap ni Chris. Sa mundo ng showbiz na puno ng drama, skandalo at emosyon, kakaunti ang mga kwento ng tunay na nakakaanti sa puso gaya ng muling pagkikita ni Katrina Halili at Chris Lawrence. Kamakailan lamang isang malalim na at puno ng luha na pag-uusap. Hindi napigilan ni Katrina ang kanyang mga luha matapos harapin ang ama ng kanyang anak na si Katie. Ito ay hindi lamang simpleng pag-uusap. Ito ay isang paglalakbay, pagbalik sa nakaraan na puno ng sakit, pagkukulang at sauli, pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Si Katrina Halili ang dating starstruck survivor na naging sikat na aktres dahil sa kanyang ganda at talino. Sa pag-arte ay dumaan sa maraming pagsubok sa buhay. Noong 2009, nasangkot siya sa isang malaking video scandal na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nananatiling malakas siya para sa kanyang anak. Chris Lawrence naman, ang isang singer na kilala sa kanyang boses at mga hit songs, ay ama ni Katie na ipinanganak noong 2012. Noong 2014, matapos lamang 2 taong naghiwalay ang dalawa, na nag-iwan ng maraming tanong at sugat sa puso ni Katrina. Sa loob ng maraming taon, tahimik na lang si Katrina. Kapag pumupunta si Chris sa kanilang bahay upang bisitahin si Katie, umaakyat siya sa itaas at hindi nakikipag-usap. Nude lang, walang salita, walang ngiti. Last year ko lang siya kinausap, amin ni Katrina sa isang emotional interview. Bakit? Dahil sa mga pagkukulang ni Chris bilang ama. Sobrang sakit daw para sa kanya na makita ang kanyang anak na kulang sa pagmamahal ng kanyang tatay. Pero lahat ay nagbago noong 2005 hanggang 2006. Biglang nagkaroon ng muling pag-uusap at doon hindi na napigilan ni Katrina ang kanyang emosyon. Ang pag-uusap na nagpaiyak kay Katrina sa kanilang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda. Buong-buo nilang binuksan ang kanilang mga puso. Sinabi ni Katrina na noong nakakaraang taon, sobrang sensitive siya. Lagi niyang inuuna ang trabaho at natatakot siya sa iniisip kapag nawala siya. Sino ang mag-aalaga kay Katie? Paano kapag tumanda ako? Paano si Katie? Tanong niya habang puno ng luha ang kanyang mga mata. Doon hindi na niya napigilan. Bumuhos ang mga luha habang ikinanto ang mga taon ng katahimikan at sakit. Hindi lang si Katrina ang apektado. Si Chris mismo ay umami na binigyan siya ni Katrina ng the hardest time. Pero sa kabila niyo, natuto siya na maging mas mabuting ama. Over the years, dumating sa akin ang realization na gusto kong maging isang mabuting ama. Sabi niya, ang kanilang pag-uusap ay hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kinabukasan ni Katie na may mild autism spectrum disorder o ASD. Para sa kanila, si Katie ang sentro ng lahat. Isang malalim na pag-uusap tungkol sa pagpapatawad ang naganap. Inamin ni Katrina na may mga pagkukulang din siya bilang ina. Sige, magtulungan na lang tayo for Katie. Desisyon niya. Ito ang sandaling nagpaiyak sa kanya. Ang pagkilala na kailangan nilang kalimutan ang mga kasalanan para sa kanilang anak. Hindi na siya umakyat sa itaas kapag dumarating si Chris. Ngayon nag-uusap sila, nagbabanding at maging nagbakasyon pa sa Palawan kasama si Katie. Parang isang buong pamilya ulit kahit hindi pa sila nagkabalikan. Ang buhay pagkatapos ng hiwalayan, mga pagsubok at tagumpay. Matapos ang kanilang hiwalayan noong 2014, maraming hamon ang hinarap ni Katrina bilang single mom. Kailangan niyang balansehin ang trabaho at pag-aalaga kay Katie. Si Chris naman ay nagtrabaho sa abroad upang suportahan ang anak at makakuha pa ng American citizenship para kay Katie. Pero ang distansya ay nagdulot ng higit na pagkukulang. Noong 2026, nagbago ang lahat. Naglabas si Katrina ng Katie's Balm, isang mental rap para sa masahe, gamot sa hilo at NSYNC boys. Tinulungan siya ni Chris na ibenta ito sa kanyang concert sa Amerika at sold out agad. Nabenta siya sa States, nagpadala ulit kasi na sold out. Masayang kwento ni Katrina. Ito ang patunay na kahit hindi magkasama bilang magkasintahan, magkakampi pa rin sila para sa anak. Sa kanilang bonding moments, nakikita ng publiko ang chemistry. May chemistry pa rin. May mga video clips na nagpapakilig sa dalampasigan kung saan sumulat si Chris ng MRB. Sa buhangin na kinikilig ang maraming fans. Some sunsets you don't wanna end. Caption ni Chris, maraming netizens ang umaasang magkakabalikan sila. Pero pareho silang naninindigan. Hindi kami nagkabalikan. Pero grateful kami sa oras na ito. Ang emosyonal na side ni Katrina mula sa sakit patungo sa pagpapatawad. Ang luha ni Katrina sa pag-uusap ay hindi lamang ordinaryo. Ito ay luha ng isang ina na matagal nang nagdadala ng bigat. Last year, sobrang sensitive ko. She shared, natakot siya sa iniisip ng pagtanda at pag-iwan kay Katie. Pero ang pag-uusap kay Chris ay nagbigay ng bagong pag-asa. Tinuruan niya pa si Katie na alagaan siya. Mama, are you okay?
Gusto mo po ba ng water? Na nagpapatunay na ang bata ay natutong magmahal dahil sa kanilang pagtutulungan. Maraming fans ang naaantig sa isang fan meet na nag-share ng mga tagahanga kung paano sila na-inspire ng kwento ni Katrina at Chris. Nakakilabot po talaga. Reaksyon ni Katrina sa testimonya tungkol sa mental health at pag-asa. Ito ang nagpapakita na ang kanilang kwento ay hindi lamang showbiz drama. Ito ay totoong buhay na nakakaantig sa marami. Ano ang hinaharap para kina Katrina, Chris at Katie? Hanggang ngayon nananatiling bukas ang posibilidad ng pagkakabalikan. Si Chris ay nagsasabi na kung bibigyan siya ng second chance sa susunod na 10 taon at single pa rin sila, hindi niya ito sasayangin. If I am given a second chance, it's something that I'm not going to mess up. Katrina naman ay mas focus sa pagpapatawad at co-parenting. Ang kwento nila ay isang paalala na sa bawat relasyon may pagkukulang, may sakit pero may pagkakataon din para sa pagbabago. Para sa kanila si Katie ang pinakamahalagang dahilan upang maging mas mabuti mula sa katahimikan at luha. Ngayon ay puno na ng pag-asa at pagtutulungan ang kanilang buhay. Kung ikaw ay isang magulang, single mom o simpleng tagahanga ng tunay na pag-ibig at pagpapatawad, ang kwento ni Katrina at Chris ay siguradong mag-iiwan ng marka sa iyong puso. Hindi lahat ng ending ay happy ending agad, pero ang paglalakbay patungo roon ay puno ng aral na nagpapalakas sa atin. Ano sa tingin mo? May second chance pa ba sila? Comment mo sa ibaba at sabihin kung may pag-asa pa bang magkapalikan sina Katrina at Chris. Ngayong bumalik na naman si Chris Lawrence sa Amerika. Magkakabalikan pa ba kaya silang dalawa? Hindi na. Dahil alam naman natin na ang long distance relationship ay hindi talaga maganda at para lamang ito sa mga matatag sa isang relasyon. Alam naman nating matatag si Katrina, subalit hindi pa naman sila officially nagkabalikan. Paano kung nakahanap si Chris ng iba doon? O paano kung si Katrina ay may mamit na iba dito sa Pilipinas at hindi na sila magkabalikan pang dalawa? At kung totoo man ang mga letters na sinasabi nilang nagpapadala si Chris Lawrence upang bahagi at paraan ng kanyang panliligaw para kay Katrina, may pag-asa ba sa mga ganitong traditional na panliligaw? Mabuti pang personally ay puntahan na lang ni Chris Lawrence si Katrina at huwag na muna siya dyan sa Amerika na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon nananatiling malakas siya para sa kanyang anak. Si Chris Lawrence naman ang isang singer na kilala sa kanyang boses at mga hit songs, ay ama ni Katie na ipinanganak noong 2012. Noong 2014 matapos lamang 2 taong naghiwalay ang dalawa na nag-iwan ng maraming tanong at sugat sa puso ni Katrina. Sa loob ng maraming taon tahimik na lang si Katrina kapag pumupunta si Chris sa kanyang bahay upang bisitahin si Katie. Umaakyat siya sa itaas at hindi nakikipag-usap. Nude lang, walang salita, walang ngiti. Last year ko lang siya kinausap, amin ni Katrina sa isang emotional interview.